until now kasi dito sa Canada, pwede ako mag-maternity leave hanggang 18 months. So, 12 months, 18 months kung gusto ko. So, ngayon, napili ko yung 12 months. Pero pwede naman ako bumalik sa work kahit kailan. Pero yun nga, naging secondary income ko yung trading at i-share ko yung naging journey ko. Ayan. So, first off, I want to introduce myself. My name is Annelie. So, I am an OFW since 2011. So, ilang taon na ba ako? Parang ang tanda na. Naka-ano rin ako, naka 10 years din ako sa Dubai. So, ano na ako ngayon, 34. So, from Dubai to Canada. So, ayan. So, from the province of Tarlac City ako, and by profession, I'm a marketer. So, ayan. So, galing ako ng Tarlac. So, yun nga yung journey ko. So, sa umpisa, nag-aral ako ng BS Information Management. So, ayun naman, nagsipag tayo, guys. Nag-graduate tayo as cum laude noon sa Tarlac State University. Ayun, naging ano ako, instructor din ako for 2 semesters sa college namin, College of Computer Studies before ako nag-Dubai. So sa lahat ng mga nagdubayo, no, alam niyo naman, mag-umpisa tayo sa umpisa, nag-umpisa ako as receptionist, ganyan, na job, tapos napunta na sa mga office jobs hanggang sa naging marketing manager na ako sa Dubai. Ayun, tapos nagkaroon ng pandemic. Ayan, 'di ba? Daming nagsara, ganyan. Tapos bigla parang yung company ko hindi na nagpapasweldo, pati yung sa husband ko. Ayan. Parang ang sweldo na lang namin, kung ang sweldo mo is parang, kunwari lang to ha, kunwari ang sweldo mo is 15K or like 10K, ang sweldo mo na lang naging 1,000. So, paano naman yun? 1,000 dirhams. So, paano mo naman pagkakasayin yun, di ba? So, sa bahay pa lang nga, kulang na yun. Kasi dati, meron kaming two-bedroom apartment ng husband ko. Wala pa kami anak nun. Pero ang hirap. Tapos wala pa akong ano noon, wala pa akong baby. Pero meron kaming mga tenants. So nagpapaupa kami sa Dubai noon. Tapos syempre yung mga kasama mo wala ring wala rin silang sweldo, 'di ba? Paano na yun? So parang naging charity yung bahay ko. Tapos nagpatira din ako ng mga tao, ganyan. Kasi syempre parang sayang naman yung bahay ko, may bahay ako, tapos yung mga iba walang bahay. Kasi nga, pinaalis sa bahay kasi hindi na sila makabayad. So, naging ganun. So, pero naging blessed tayo, guys. So, ang dami ko palang natulungan that time. Tapos ngayon nga, naging very smooth yung pagpunta namin sa Canada. So, ngayon sa Canada, nung nag-umpisa ako, naging ako, student. So, nag-aral ulit ako ng marketing for 2 years. Ngayon, naka-apply na yung PR namin. Ayan. So, ngayon, nag-work ako sa isang company na pang senior living, parang mga home for the aged. Parang ganun siya. So, ako doon, marketing manager din ako. Pero I started as marketing specialist and then I got promoted as marketing manager at pinapabalik na nila ako sa work. Sabi ko, okay pa ako. Okay pa ako, may pera pa ako, parang gano'n. Pero ayun nga. So, bakit may pera pa tayo, guys? Ilang months na yon, 8 months na parang walang work, ganyan, di ba? Pero yun nga, dahil nga yun sa trading. So, I've been in Forex trading since February 2026. Ay, 2026, di ba? Na-forward, 2024. Nung, yon, February 26, kasi iniisip ko yung 26 eh. So, magkakatapusan na, nakilala ko si Coach Lady. Mine-message ko siya. Hindi nga nagre-reply yan eh, kasi ang busy niya. Tapos sabi niya, sige na tayo, mag-call tayo. O sige, sabi ko, para legit, ganyan. Tapos sige, legit nga, si Coach Lady nga, boses nga niya, ganyan. Tapos nag-video-video pa kami. Hanggang sa yun nga, nag-start ako na mag-asa kanya if she has a community here in Canada, ganyan, or dito sa North America. Kasi nga, ang hirap pag walang community, di ba? Wala kang matanungan. Ay, paano yung ganito? Uy, anong broker yung pwede dito? Yung mga ganon. So, very helpful and very generous sa information si Coach Lady. Kaya, ayun, ako din yung ginawa niyang community leader dito sa Canada. At ngayon, dahil nga very generous sa information, nakabuild tayo ng mga multiple sources of income through Forex.
Forex, 'di ba? So ituturo ko sa inyo, i-share ko sa inyo ano yung mga na-build ko na multiple sources of income because of Coach Lady. Kasi napaka ano niya, napaka-generous sa information. At saka itong picture na to na nasa right, ito yung sinasabi ni Coach Lady na rank ko ngayon sa economy, Prodigy 3K. So which is yan, nakakatanggap ng 3,000 per month. O, 'di ba? Si Coach Lady, ano na yan, icon. Mga 15,000 ganun, 15,000 per month. So, malayo-malayo na yan si Coach Lady. Pero, dinidikitan natin yung mga gusto natin na, 'di ba, maging in the future. Kaya, dumidikit tayo kay Coach Lady. Pati kayo, nanonood kayo kay Coach Lady, 'di ba? Kasi hopefully in the future, kung sino kasi yung mga pinapanood nyo sa social media, yun yung makaka-influence sa inyo na pwedeng yun yung maging kayo rin in the future. So be careful, 'di ba? And intentional sa pag-scroll ng social media. So you're in the right place, guys. Kung nandyan pa kayo. Nandyan pa ba kayo? Type 1 nga kasi kita yung yung mga yung mga chat. So ayan, ayun, may nagchat-chat. Ayun, type 1, nandyan pa kayo. Thank you guys, nakikinig pa kayo sa story ko. Kasi sabi ni Coach Shady, ano gusto mo topic? Yung buhay ko, parang wala namang importanteng nangyayari sa buhay ko. Di ba? Kasi ngayon nga, nag-start ako as nung buntis ako. Ayan, sana may makarelate din, no? As yung mga moms, di ba? Na, kunwari, walang work sa bahay, ganyan. Or, kagaya ko na pinili ko na alagaan ko yung baby ko, di ba? So, pwede pala. Pwede pala tayo magkaroon ng other source of income kahit na, nasa bahay lang. Diba? So next natin, tignan natin yung presentation na nagawa ko. Ayan, so i-share ko lang ano ba yung mga challenges ng mga OFWs. Ito is based on lang, my experience ha, tsaka sa mga kakilala ko. Okay? So yun nga, ang first experience namin is low salary. Kapag kaisipin mo talaga, ay, parang mas okay pa yung mga salary ng mga friends ko sa Pinas ha. Parang gano'n. Tapos parang, wow, nakakapag-travel pa sila kesa sa akin. Parang gano'n, di ba? Sino nakaka-relate doon? 'Di ba? Ayan. Ay, may mga sila Coach JK, o 'di ba? 'Di ba, low salary. O, kung hindi man, mayroon din naman mga malalaking sweldo. May mga nakilala din naman ako na malalaki yung sweldo nila. Pero hindi ganun kadami. So, most of the OFWs, yung mga salary namin is parang, lang, saktuhan lang ba na mabubuhay ka. Parang ganun lang siya. Tapos, tayo mga nasa ibang bansa, we need extra job. 'Di ba? Dito sa Canada, guys, nagulat talaga ako. Nagti-triple job or apat na jobs yung mga tao. Kasi nung nasa Dubai ako, isa lang pwede mong job. Hindi ka pwede magkaroon ng trabaho sa iba. Kung saan ka lang naka-visa, yun lang. 'Di ba? Alam nyo yan, 'di ba? Pero ngayon parang lumuwag na ngayon sa Dubai eh. Parang pwede ka na magkaroon ng part-time. Pero hindi ko na alam kung paano na yun. Kasi dati bawal yun. 'Di ba? So ngayon dito sa Canada, nagulat ako, ilan yung jobs mo? Saan ka nagtatrabaho? Ay, dito, dito, dito. Ha? Natutulog ka pa ba? Parang ganon. Parang paano mo yun napapagkasya? 'Di ba? Tapos bigla nung nandito na ako, ay oo nga. Ako nga, naging tatlo nga yung job ko. Ako mismo, na-experience ko na, wow, ganun pala yung buhay dito. So sabi ko, pagka-graduate ko nung 2-year program or 2-year course ko, sabi ko, hindi ko na yun gagawin kasi nga, pinlano na rin namin magka-baby. Kasi nga, di ba, tumatanda na, di ba? So sabi ko hindi na pwede yun kasi baka mahirapan ako magka-baby. So ayun, kaya naman pero siyempre yung mga spendings dito napakamahal. May tax, 'di ba? Sa Dubai wala sa Middle East wala. So hindi ako sanay, sobrang ang gastos ang mahal. So ang ginawa ko yan talaga, naghahanap kami ng extra job or source of income which is yung nga na kilala ko or nahanap ko si Coach Lady sa Facebook, 'di ba? Pinakita siya sa akin ni God. So parang binigay si Coach Lady sa akin ni God as instrument para magkaroon ako ng extra source of income. Ayan, so isa pa, homesickness, 'di ba? Minsan nga nangyayari is mag-iipon tayo ng 1 taon, tapos uuwi tayo, ubos lahat ng pera natin, ganyan, 'di ba? So nangyayari, wala tayong retirement plan or savings. Kasi nauubos din kasi magbabakasyon nga tayo, 'di ba? Mag-iipon tayo pagbalik natin, tapos uuwi tayo, waldas. Magwawaldas tayo kasi syempre
makikita tayo ng mga iba, mga kamag-anak natin, ganyan, uy, pasalubong, o ganyan, o kaya manghihingi ng pera, di ba? So, ang nangyayari sa atin, we end up na wala tayong savings o kaya retirement plan. Meron pa nga napanood yung husband ko, sabi niya, 15 years, ewan ko yung nanay yata nila yon umuwi galing na abroad. Tapos ayaw na siyang, ayaw siyang kupkupin ng mga anak niya. Kasi nga, wala na siyang pera. Di na siya nagpapadala. So parang ang sakit naman nun, di ba? So paano naman tayo? Wala tayong retirement plan, di ba? Tapos isa pang problema natin, long hours of work. Kayo dyan sa Middle East kasi most of the nanonood yung mga audience natin UAE, Middle East, 'di ba? Long hours of work talaga tapos no pay, walang OT, 'di ba? OTY. TY na 'yon, 'di ba? Thank you na lang 'yon. So yun yung mga challenges natin at inflation, currency devaluation. Kapag ka magpapadala tayo kapag ka 'di ba? Kailangan na natin magpadala pero bigla ang babalitan, di ba? So far ngayon naman at least ako hindi ko na pinoproblema 'yan dahil nga sa forex parang napakadali na pati pati sa currency na namin na nakukuha namin lahat USD. So bongga, 'di ba? Ayan. Nakaka-relate ba kayo? Nakaka-relate kayo? May nakalimutan ba ako sa challenges ng OFWs? I-type nyo nga. Baka meron ako nakalimutan. Laki ng sahod ni Coach JK. Si Coach JK, oo, yan. Siya yung mga kasama sa mga, malalaking sahod. Tayo dun sa mga maliliit. 'Di ba? Ano ba yung Ako pwede naman, nating action plan? fake news, Si fake Coach news. JK, andyan pala. Ayan, ano ba yung pwede nating action plan, guys? Kasi hindi pwede naman na tayo matitira wala. Walang di ba? So, pwede natin gawin is magkaroon tayo ng additional source of income. Diversify yan, guys. Diversify tayo ng income. Tapos, ayan, mag-diversify ka. Alam niyo naman yun, di ba? Kung paano mag-diversify. Dapat may mga iba-iba kang sources of income. Hindi lang dun sa trabaho mo. Hindi lang linear. Dun sa nag-work ka, yun na yun, di ba? Pwede ka rin magka-residual income gaya na nangyayari sa team namin, di ba? Nila Coach Lady. Pag sinabing residual income, isang beses ka lang magtatrabaho. Pagkatapos, magkakaroon ka na ng pera ng maraming beses. Maraming beses. Gaya na sinabi ni Coach Lady, di ba? Binuno ko talaga siya before ako manganak. Sabi ko, bubunuin ko na talaga to bago ako manganak. Talagang aanuhin ko na siya, tatrabahuhin ko na tong Forex. Kasi pag nagka-baby na ako, alam ko na mabibisi na ako. So ayun naman, awa ng Diyos guys. Hanggang ngayon, 8 months later, nagkakaroon pa ako ng residual income, may natatanggap pa rin akong pera. Talagang napakalaking tulong talaga. Sobra-sobra talaga. At ang dami-dami ko talaga naging problema this year sa pera, na umiiyak-iyak na talaga ako kay Coach Lady. Tinetext ko siyang gano'n, kumusta ka na? Kasi tahimik ako, mga ilang linggo ko tahimik. Kumusta ka na? Bakit sumakto naman itong nangumusta sa isip kong ganyan? Ayoko nang kinakamusta. Pag nakumusta ako, naiiyak na ako. Yung parang gano'n. Tapos ayun na, nasabi ko na sa kanya yung problema. Kaya ang laki, di ba? Parang mga kulang sa milyon-milyon, ganyan yung mga problema natin. Kasi ang laki na rin ng problema natin, guys. Pagka malaki na yung mga kinikita natin or pumapasok na pera sa atin, no? Which is, pagkakausap mo si Coach Lady, parang may solusyon lahat. Parang ganon. Parang napaka-positive ng taong to. Parang ayun, nakakahawa lang, 'di ba? So ayun, totoo nga naman yung mga sinasabi niya sa akin na ito sa industriya na kung nasaan kami ngayon or sana hopefully kayo din, ang bilis ng pera, ang bilis makuha ng pera. Kinalculate ko siya magmula nung kinausap ko si Coach Lady. Para nagkausap tayo ng coach August, ganun. September, October, November. Wala na yung problema ko, guys. Parang 3 months lang. Totoo nga. Sabi ko, ala si Coach Lady, sabi ko. Di lang anghel talaga tong taong to, sabi ko. Sabi niya, oo nga, totoo nga. Sa industriyang ito, parang may nawala ng ganyong kalaki sa amin. Tapos parang ilang buwan lang, nabalik siya. Kaya sabi ko, wow, grabe, sabi ko. Ang galing-galing talaga. Sabi ko, thank you, Lord. Wala na akong masabi. Mapapa-thank you, Lord ka na lang talaga. Ayan. So, sana kayo din makapag-build ng financial security for the future. 'Di ba? So, kailangan din natin isipin yung future natin. Tutulong tayo sa pamilya natin, but we have to take care of ourselves. 'Di ba? Kailangan unahin din natin yung sarili natin para din natin sila, maalagaan natin yung mga pamilya natin. Especially OFWs tayo, 'di ba? You can relate.
Tapos, we have to establish our retirement plan. Anong plano nyo, guys? 'Di ba? Hanggang kailan tayo sa abroad? 'Di ba? Hanggang kailan? Nag-uusap nga kami nung husband ko, hanggang 45 na lang tayo. Sabi niya, uwi na tayo, ganyan. Parang gusto pa rin namin umuwi eh. O sige, pero dapat ganitong age, may bahay na tayo doon, maayos na yung bahay natin, ganyan. Ganitong age, may ganito na tayong pera, yung mga ganon. O kaya ganitong age, tapos na natin yung sa ano natin, natin, retirement plan. So sana alam ko hindi ako financial advisor, pero based on my experience as an OFW for 14 years, 'di ba? So sana makabuo tayo ng ganitong plano. Ayan. Any questions so far? Okay ba yung action plan natin? May plano ba tayo? Kung may plano kayo, type 1. Kung may plano. Kung walang plano, type 2. Oh, may plano naman. Okay, nice. May plano naman pala tayo eh. Ayan. Wag nating hayaang wala kasi tayo yung kawawa, 'di ba? After ang tagal-tagal nag-abroad tapos bigla wala pa lang 'di ba? Nakakalungkot. Actually, nangyayari siya kasi nakita ko din sa mga sa mga paligid ko. Like meron din ako mga pinsan, ganyan, na wala sila naging plan. So, ayun, nag-end up sa Pinas, nahihirapan, ganon. So, ayaw natin sana mangyari sa atin, di ba? Hanggat meron pang, ayan. Next na tayo. So, bakit ko napili yung forex trading? Bakit ako nag-forex, 'di ba? Unang-una nung nakita ko siya, ay flexible pala yung oras niya, 'di ba? Nung time na yun kasi nasa Philippines si Coach Lady, nasa Canada ako. Ay pwede pala siyang mag-work, ganun. Hindi naman pala natutulog si Coach Lady, ganun. Parang kausap ko si Coach Lady, alas 2 na dyan, Coach, matulog ka na. Ganyan, nagkakasakit na siya. Pero sumasagot pa din siya. Sabi ko, oh, okay. Sabi ko. At saka yung Forex kasi yan eh, global, di ba? Tapos 5. Sa 24 hours, pwede ka mag-trade. Tapos 5 days in a week. Sabi ko, ay, okay, perfect ito sa akin. Flexible yung hours. Di ba? So, anytime, kahit na spare time ko lang. So, honestly, ngayon na may baby na ako, nag-trade lang ako mga 10 minutes, ganyan, o kaya mga 30 minutes. Actually, hindi pa talaga eh. Nahirapan talaga ako sa 30 minutes. Minsan, pag nagbato lang ng signal si Coach Lady, ganyan, ipapasok, tapos iwan ko na ganyan. So, parang ang bilis lang, minutes lang talaga. Kasi 1 minute lang, mapapasok mo na makapag-trade ka na eh. Ganun lang siya kadali. So, gustong-gusto ko yun. Gusto-gusto ko yun pagka nagbabato si Coach Lady. Signal. Kasi pumapaldo. Yung mayaman kami kay Coach Lady. Ayan. At saka doon sa economy, syempre, di ba? Na yung namin, team namin. Accessibility. Sobrang accessible niya, guys. Hindi na ako nga nagla-laptop. Ngayon lang ako ulit nag-laptop kasi nga magpe-present, 'di ba? Pero lagi cellphone lang. Kasi may app lang eh. Doon ka lang magte-trade sa MetaTrader 4, MetaTrader 5, ganyan. So very accessible siya. Kung may iPad ka, gusto mo iPad, 'di ba? Eh di pwede rin iPad. Pero syempre mas pinakamadali talaga kung sa cellphone, tapos ang daling mag-type. So parang ayun, sobrang ang galing lang, sabi ko, accessible pa. 'Di ba? So kasi nung na ako nung may baby na ako, hindi na talaga ako nakapag-open ng laptop, parang struggle na din. Tapos, small investment. Kasi ganito yung nangyari nung nag-umpisa ako. Yung husband ko, nag-Binance siya before. So parang may natira sa kanya na $29 doon. Sabi niya, sige nga, try muna natin. Wag muna tayo magde-deposit. Sabi niya, maglagay ko muna yung sa Binance ko. Sabi niya, $29. Guys, yung $29 niya, naging 100. Lumaki naman yung ko. Lumaki yung ko. Sabi ko, pwede natin i-withdraw. Char. Or pwede na tayo magdagdag, ganyan. Nagdagdag na kami, guys. Sa doon na nag-umpisa. Sa parang everyday, kaya namin kumita ng $50 to $100. Kasi syempre, ano lang yung investment namin, di ba? So everyday ganun, consistent ng consistent. Ay sabi ko, okay siya, ganyan-ganyan. Hanggang sa inaral na talaga rin namin. Kasi syempre, merong mga beginner's luck din, syempre, 'di ba? Sa umpisa, okay. Pero dapat aralin mo siya. Gaya nga sinabi ni Coach Lady, meron din time na masusunugan ka. Pero ayun, nababawi mo talaga siya. Nababawi mo naman pala talaga siya. Kasi syempre hindi naman tayo papayag, 'di ba? Na mawawala na lang din 'yun, 'di ba? So parang bumabalik din talaga siya. At saka 'yun nga, part 'yun. Pag sabi nga, pag di ka nasunugan, parang
ano yun? Baka pag sinabi nila sa'yo na 100% kang mananalo or 100%, baka scam yun, di ba? If it's too good to be true, sabi nga, it's not true. Pag too good to be true siya. Ayun. Tapos ano pa yung nagustuhan ko sa Forex? It's liquid. Ayan nga, very liquid siya. Ibig sabihin, guys, pwede kong i-withdraw yung pera immediately. Pero ngayon kasi every weekend na lang ako nagwi-withdraw. Like right now, favorite namin na araw itong mga ganyan eh. Nagwi-withdraw na kami. Di ba, coach? Ayan, ay, ganito na. Uy, Sabado na, withdraw na tayo. Ganyan. Mag-withdraw kami every weekend na lang. So, ayan, very liquid siya. At papasok na din talaga siya directly sa ano mo, sa bangko mo. So, ayun, nagsha-shopping na nga agad yung mga kasama ko eh. Sabi nila, minsan nasa ano lang sila, nasa labas, tapos mag-withdraw, tapos ayun na. Very liquid siya, no? Unlike kapag ka meron kang ibang assets o kaya ibang properties, kunwari meron kang lupa, bahay, ganyan, ibebenta mo pa, matagal, no? Matagal pang ano, maging liquid, maging cash. Yun yung ibig sabihin ng liquid. So ayun, kapag ka natutunan mo pa tong forex trading, it's high paying skill. At saka long term na skill talaga na pwede mong magamit. Kasi yung mga nakasama ko na nagtitrade, ay ano pa, wala pang ganito daw, wala pa daw, wala ganun, nagka-calculate pa daw sila. Ay talaga pang long term talaga yung trading, no? Yung forex trading. At ngayon pinadali na lahat, napakadali na. Tapos kung gusto mo pa siyang maging trabaho, high paying skill pa siya. So ayun, no, walang win-win talaga siya. Wala talaga akong ano, masasabi. Kaya talagang pinush ko na yung forex trading. Ayan. Tapos, ano pa ba yung nilagay ko dito? Ayan. Meron lang ako inad dito na sinabi ni Warren Buffett. Sabi niya, never depend on a single income. Make an investment to create a second source. Ayun. So, parang ayun nga, sana natutunan na natin yun nung during the pandemic, di ba? Na hindi pwedeng isa lang yung source of income natin. Kailangan talaga multiple ang sources ng income natin. Para kung mawala man yung isa, mawalan tayo ng trabaho, meron pa tayong ibang mapag-anuhan, aasahan, 'di ba? Ano pa yung in-add ko dito? Eto na pala, yung multiple ways to make money with forex trading. Ano yung mga pinaggagawa ko? Bakit ano, madami kong ano, pera. Char. Dami ko ng ano. Dami ko na natatanggap na pera, 'di ba? So, dahil kay ano, Forex, 'di ba? So, number one, nagma-manual trading kami. So, sa manual trading, ayan, kapag ka ikaw na mismo magte-trade, kung gusto mo rin na ikaw na magbasa ng charts, o kaya pwede rin na copy-paste, no? Kung ano yung mga sinabi ng mga experts, like si Coach Lady, o kaya mga ibang educators namin sa economy. So, yun. Ikaw manually, ikaw na yung magta-type ng trades mo. So, yun yung una namin ginagawa. May pangalawa naman, may copy trading, may nagtitrade for you, parang ganon. May um, magtitrade for you, parang ikaw is nagka-copy ka lang. 'Di ba? Wala kang gagawin. It's completely passive. So, ito yung mga ano ko, gusto ko, mga passive na income kasi nga pagka mami ka na o kaya may full-time job ka, 'di ba? Hindi mo na siya magagawa talaga minsan mag-trade or mag-manual trading. So, yun, nagka-copy trading din tayo. Pangatlo, meron tayong robot. Ayan, EA or robot. So, yung robot na mismo yung nag-a-analyze ng market, siya na yung mag-trade for you. So, may mga robot din akong ginagamit. Meron din kami sa economy. At social trading, pwede ka rin magpa-copy ng mga trades mo. Tapos, pag nagbayad sila ng commission, dun yan yung sa ano, parang yung social trading and copy trading, parang magkakonekta yan eh. So, trade ka, sorry, magpapa-copy trade ka, ikaw yung social trader. Parang ganon. So ngayon, pwede na rin ako maging social trader. So meron din akong ganon na account. So pwede ko yon maka-earn ng commission. Ayan. So meron ka rin pa konti-konting nakukuha, ganyan. And lastly, yung affiliate marketing. So, yung affiliate marketing, yan nga yung sa Prodigy 3K ako. So, nakukuha mo na siyang residually, 'di ba? So, meron din kami nakukuha commission kapag yung mga members or mga students ginamit yung link namin. So, ganun din, maraming affiliate marketing, 'di ba? Kahit naman sa sa TikTok, ganyan, meron din sa Shopee, 'di ba? May mga affiliate links din sila. So, same lang din sa sa economy, meron din kaming affiliate marketing. So, ayan. So, maximize na talaga. Siguro mas marami pang pwedeng gawin, no? Tanong natin si Coach Lady, baka meron pa tayong na dyan, na miss. Pero, yan nga, yan, multiple na talaga siya. For me,
yan na yung kaya ko munang i-manage right now. Baka mas marami pa. So, hindi ko pa kaya yung powers ni Coach Lady na ano, na sobrang dami pati ano mga businesses niya, 'di ba? Meron ba kayong question dito sa mga ways to make money ng forex? Baka may question kayo diyan, i-type nyo lang ha. Ayan. Ayan. How Forex changed my life so far. So far muna tayo, guys. Siyempre, maka 8 months pa lang tayo, di ba? Siyempre, may time freedom and time sa family. Kaya nandyan yung family ko. Ayan. Tapos, meron tayong team na nakakapag-turo naman tayo kahit papano sa mga team members natin dito sa Canada, di ba? Sa mga small groups lang, ganyan. Pero kasi nasa iba-ibang lugar sila. Siyempre, kami nasa Edmonton kami, yung iba nasa Toronto, all over Canada talaga. So, tapos so far, ayan din, nakakuha na rin tayo ng brand new car, 'di ba? Nung May katapusan. May katapusan, 'di ba? Nag-umpisa tayo ng February 6, katapusan na rin 'yun ng March, April, tama, March, April, May. So, 3 months lang nagka-car, taray. 'Di ba? Nagka-car tayo, guys. Tapos yung sa Philippines din, nagkaroon din kami ng car, o 'di ba? Pati yung family namin. So, kinuhanan na rin namin sila ng car, yung Honda Mobilio. Tapos, nag-start kami ng small business. Parang gumagawa kami ngayon. Kasi favorite talaga naming mag-picture-picture. Ayan. Kaya sabi namin, parang gusto kong mag-print ng mga pictures. Ayan. So, start kami ng small business ng husband ko. Galing din lahat yung pera sa Forex. Ayaw lumabas yung pera sa sariling bulsa, di ba? Nag-start ng sariling business. Tapos, bumili kami ng mga equipment. Mahal din siya. Mahal din pala siya. Syempre galing pa sila ng nag-travel pa from China, ganyan, yung mga magnets, ang mahal kasi bulk na yung binili namin, mga thousand, ganun. So, galing din lahat yon sa Forex. Ayan. Okay. Ayan, at saka nagpapa-start na rin kaming magpagawa ng bahay. Ayan, nagpa-drawing na kami ng bahay. Para ma-start na siya next year. Siyempre, iniipon natin yung pera ngayon, di ba? Hanggang next year. Ayan. So, magpapatayo na rin tayo ng bahay. Kasi ngayon nga yung kasama sa plano natin, guys, di ba? Sa retirement plan, dapat may bahay na tayo pag uuwi tayo. Di ba? So, ayan, naka-start na yung planning stage. No? Nakapag-drawing na yung architect namin. At ano na namin na baka next year, mga Q1 or Q2, baka Q2, ganyan, para makapag-ipon pa kami. Kasi Q1 birthday ng, namin ng baby namin, first birthday. O, syempre, mag-birthday, magastos yun. Kaya sabi ko, siguro Q2 tayo magpapa-start ng bahay. Ayan. Dahil po yan lahat sa Forex. O, diba? Sana kayo din, guys. Ayan. So remember, no? Ito na yata yung last slide ko. Financial planning and discipline is key to one's financial freedom. Di ba? Kailangan talaga natin magplano at saka discipline talaga para magkaroon tayo ng financial freedom. Yun naman yung ultimate goal natin, di ba? Financial freedom. So yun yung totoong wealth, di ba? Yun yung totoong wealth. Hindi ka lang hindi ka lang mayaman by money. Pero sana yung time din, time freedom, magkaroon tayo ng time sa family, at saka yung anytime na may gusto tayong gawin sa buhay natin, hindi na natin kailangan magpaalam. Magpaalam sa employer natin na parang, uy, pwede ba ako magbakasyon? Ganun. O, tingnan ko si Coach Lady, bakasyon ng bakasyon, di ba? Kaya sabi nga ni Coach Lady sa akin, sabi niya, be careful what you wish for, Anneli. Ha? Nananakot ka ba? Sabi ko. Ngayon, tingnan mo ako, travel ng travel, winish ko to, di ba? So, be careful what you wish for. So, parang it's a good problem to have naman. Kaya ko na yan, coach, i-handle ko yan. Ayan. So, ayun. Thank you for listening sa presentation ko. If you have any questions, ayan, mag-message lang kayo. Ayan. So, ano ko muna to, stop share ko. Yan, thank you, Coach Anneli. Nakaka-inspire naman yung mga na-achieve natin dyan. Kaya nga, Papagawa na pala ng nakakahiya. bahay. Ang ganda naman ng bahay ni Kaya nga ako Coach eh. Anneli, di ba? So, yan, may Kaya ako kotse mag-share na, talaga. meron ng kotse pa sa Pilipinas, 'di ba? So, sa mga meron ba dito hindi pa nakakapag-start sa forex trading and interesado na makapag-start? Can you type 1, guys? Can you type 1 kung sino dito yung mga ayan, so si Janine is also interested na makapag-start, oh, 'di ba? Ang dami.
Melissa. So, nilagay ko dyan yung contact details ni Coach Aneli. Pwede nyo siya kontakin, okay? Mag-ingat kayo kasi sobrang dami ring scammer. Marami rin yung mga scammer si Mm-mm. Coach Aneli, mga nagpapanggap na siya. Sobrang, Oo. yung scammer ni Coach Aneli, sobrang sipag. As in, sobrang sipag. And ang dami nga nang naloko, guys. Kaya be careful. Yung Yeah. Facebook account ni Coach Anely is Blue verified. So, make sure na yun yung i-message nyo. And then, dun naman sa Telegram, yung Anely Bamba niya, yung L, diba? Yung letter L, Oh, parang letter ginawa L. nilang capital I para magmukhang Anely. Yes. Okay? So, careful kayo Pag doon. tinignan mo yung QR code, mali yung Mm-mm-mm-mm. spelling. Mag-ingat kayo. So, i-message nyo lang directly yung sinend ko na link ngayon. Diyan kayo mag-message, okay? Careful kayo kasi ang galing ng scammer niya, okay? So, ngayon, I'm really happy for this opportunity, Coach Anelli, for, of course, sharing your story. Kasi talagang ako rin na-inspire din ako sa naging journey mo dito. Kasi alam ko, hindi naging madali yung journey mo. Kasi talagang nakita kita, Yeah. di ba, nalulung ka, iiyak ka sa mga, alam mo, yung mga naging losses mo. And ayan nga, so syempre, pag nakakausap ko si Coach Anelli, talagang ako rin naman natutuwa ako and nai-inspire din ako the way kung gaano ka ka-resilient dun sa lahat ng mga pinagdaanan mo na up until now, 'di ba, nandito ka pa rin, full support pa rin sa community natin na kahit na alam mo yung maraming masakit sa ulo, 'di ba? Maraming mga napagdaanan na problema, may mga nawala, may mga dumating, may mga nalagas, may mga, kumbaga, may mga losses din, may mga sunog, may mga scam, 'di ba? And yet you're still Yes. here, 'di ba? So I'm pretty sure Yes. na eventually the more na talagang ini-equip natin yung sarili natin na mas marami tayong matutunan, talagang i-deepen pa natin, mas i-submerge pa natin yung sarili natin na talagang marami pa matutunan, definitely magpe-pay off lahat, lahat, lahat ng mga nawala sa atin at mga pinaghirapan natin, 'di ba? So for those people who are actually din kasi syempre ang topic natin is about OFW. So just to share with you talaga, ang aking pinaka-vision talaga is to really help our fellow Filipinos, o especially yung mga OFWs na magkaroon ng financial freedom. Kasi nung nagpunta ako sa Europe, ayan, nagpunta ako Italy, nagpunta ako, actually Canada na nga lang ata, hindi ko na, soon, Canada na, Kaya nga. soon, Aneli. Alam mo, na nagpunta ako, Coach Anely, sa Europe, nakita ko rin doon, grabe, as in yung trabaho nila, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi O, lang di ba? sobrang dami nilang trabaho. Grabe, sabi ko, ang sisipag nyo, 'di ba? Meron ako, Oo. like yan, si Coach Gilan dyan siya, yung mga ano nga, leaders niya sa France, like, meron silang mga day job na naglilinis sila ng bahay, they're nannies there, and at the Mm. same time, yung iba nagmamassage pa sila sa gabi. So sabi ko, Mm. grabe, sobrang sipag. And, Puro makikita mo naman na, physical jobs lahat. Mm. yeah. And then, tinatanong ko magkano sinasahod nila. Malaki naman talaga yung sinasahod, di ba? Pero at the end of the day, guys, you have to think, you have to think how, gaano karami din yung time na ini-spend mo just to get that money. Di ba? Kasi baka nako-compromise yung time mo sa family mo, nako-compromise yung health mo, di ba? Nako-compromise yung oras mo for yourself, di ba? Because kakatrabaho ng kakatrabaho. So, sometimes, sa sobrang busy natin, we tend to become not productive. So, busy and productiveness is totally different, diba? So, as you can see, si Coach Anelli, nung time na-experience niya yung forex trading, that's the time na nagkaroon talaga siya ng financial freedom. Kasi, kung titignan mo, yung oras na ini-spend niya lang for trading is only 10 minutes. Diba? 10 Mm. minutes lang yung ini-spend niya na time for forex trading. So, hindi mo kailangan na sobrang, akala kasi nung iba na kapag nag-trade ka ng forex, dapat panonoorin mo yung chart, dapat nakatingin Oo. ka lang sa No. Actually, honestly, Kaya kapag nga. natutunan mo yung trading, kahit tignan mo lang yan ng isang tinginan, alam mo na sa papunta yung market, alam mo na kung ano yung magiging bias mo di ba? Say for example, nakikita mo umaakyat, edi bias mo na buy. Hanapin na lang na magandang entry, di ba? I know it's not that easy, pero the more na mas inaaral mo siya, the more alam mo yon, talagang na-manage mo na yung emotions mo. And especially na-detach mo na yung sarili mo dun sa money na nandun sa trading account mo. The more na mas madali na sa'yo matutunan at mas makikita mo yung strategy na applicable and fit sa'yo, diba? So yan, lahat naman yung tinuturo ni Coach Anelli. So kung merong mag-best sa tao na magtuturo sa inyo, si Coach Anelli yun. Kasi marami na rin siya nasunog dyan, di ba? Marami na rin siya naubos na Yes. pera dyan. So meron na siya mga past mistakes
na matuturo niyo sa inyo na wag niyo nang pagdaanan sana, 'di ba? So yung proper lot sizing, proper risk management, 'di ba? Yung mga kailangan nating iwasan na kumbaga over leveraging, over trading, yung mga ganyan na pwede niyo nang iwasan because yan ay isa sa mga naging mistakes namin na pwede niyo nang iwasan kumbaga. So ipa-follow niyo na lang kung ano exactly yung ginagawa namin, 'di ba? So ngayon, dun sa time zone ni Coach Anelli, if you feel like na fit yung time zone nyo, dun sa Canada, I highly suggest na kay Coach Anelli kayong mag-reach out kasi um, siya yung makakatulong sa say for example kasi common problem natin dito na mga Pilipino na OFWs is yung time zone nyo. 'Di ba? So minsan kayo gising kami tulog. Yung mga trainings namin gabi, sa inyo umaga, may trabaho kayo. So right now, si Coach Anelli is our answered prayer, 'di ba? Kasi siya yung mag-guide sa inyo sa time zone na meron kayo, 'di ba? At least parehas kayo umaga-umaga, gabi-gabi. Kung may trabaho, parehas kayo may trabaho. Kung sa gabi naman kayo available, at least si Coach Anelli yung makakapag-assist sa inyo, 'di ba? So ngayon talagang ang vision ko is to help yung mga OFWs natin na hindi ma-compromise yung oras nyo for your families. Kasi I've seen a lot of people, I've seen my friends, my classmates who are suffering. Ayan, they're suffering because they don't have that, yung parents nila walang oras sa kanila. Kasi yung parents nila, they have to go out outside the country para kumita ng dollar. 'Di ba? So ngayon, yung time nila with their families, with their parents, wala. 'Di ba? So ngayon, ang nakakalungkot doon is that, syempre, alam mo, ang hirap ng parang ikaw anak ka, yung magulang mo, may ibang inaalagaan na ibang bata, 'di ba? So all the more na parang doon mo maiisip na, bakit ganun? Ang unfair ng life, 'di ba? So parang hindi naman tungkol yan sa kung ano lang pinoprovide mo financially. It's about your presence, 'di ba? The pinaka little thing na mas maaalala natin sa family natin is syempre yung mga moments na nai-spend natin sa family natin, yung mga most little, alam mo yun, yung pinakamaliliit na bagay like yung na magkatabi lang kayo, nanonood kayo ng TV together, nagkukwentuhan, o kaya nagluluto kayo ng, kunwari, pinagtimpla ka ng kape, pinagtimpla mo siya ng kape, nanay mo, yung mga ganong, mga mas simpleng bagay, o kaya binaha kayo ng bagyo, tas paano kayo, alam mo yung mga ganon na, ang niliit lang na bagay, pero that's the most, talaga, memorable sa utak natin. Kaya it's very essential, guys, na alam natin, 'di ba, na kung paano i-manage yung oras natin by of course having this financial freedom and by learning different investment. Like tinuro nga kanina ni Coach Anelli na you have to diversify, 'di ba? Si Coach Anelli, meron siyang mga ginawang businesses. So kahit na marunong siya mag-trade, hindi niya lahat nilalagay yung pera niya sa forex, 'di ba? Dinadiversify niya yan papunta sa mga iba't ibang negosyo, 'di ba? Para magkaroon siya ng another source of income. So yun yung pinaka-ideal talaga. Kailangan wag mong i-all in sa forex pa rin, 'di ba? Yes, maganda yung kitaan sa forex, pero syempre yung risk involved dyan, sobrang taas din, di ba? So always remember na kailangan matutunan nyo kung paano nyo i-grow yung money nyo in a way na correct siya, di ba? Sa pag minsan kasi nagiging greedy tayo, so yung involved na yung emotion natin, so parang doon lalo tayong nauubusan, di ba? Kaya talagang matuto tayo dun sa mga leaders natin na talagang naging maganda yung naging resulta nila, di ba? So ayun lang guys, I hope guys na marami kayo natutunan dun sa mga tinuro ni Coach Anelli. And if you guys are really interested to join the community of Coach Anelli, please message her directly dito sa mga link na nilagay ko sa chat box. Sa mga nasa Facebook, nandiyan po nakapin sa comment section yung mga ang social media ni Coach Anelli kasi po baka iba po yung ma-message nyo, okay? Diyan lang po sa link kayo directly mag-message. Careful po kayo sa mga mag-PPM sa inyo or magme-message sa inyo kasi marami po sila, okay? So, ayun guys, maraming salamat sa oras mo. Thank you so much, Coach Anelli, for sharing your story. We are all inspired and I hope na Thank talagang you marami ka po. pang ma-impact na buhay, especially dyan sa mga nasa Canada, diba? I hope next Yes. time marami naman mag-attend dito sa webinar natin for Canada kasi medyo late notice na rin itong aming naging webinar tonight. Pero eventually, we will be doing another webinar for Canada team. Ayan, so I hope na yung mga nasa Canada dyan maka-join kayo and we will be posting and updating you guys dun sa GC natin. We have a GC for Canada, which is dyan, sinend ko rin dyan sa may natin, chat box. Pumasok kayo dyan, so we will be updating you on the next webinar of Canada team. So again, maraming salamat sa oras nyo and for those people who joined, thank you for your time and I hope na-inspire kayo sa journey ni Coach Anelli. God bless everyone. Thank you, Coach Anelli.
Thank you, Thank Coach. you. Coach Lee, Coach Bye-bye. JK. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye.